Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni ka-BBM News PH. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo. Guys, let's go! Mga ka-BBM, ibinunyag ng Department of Justice o DOJ na marami na silang impormasyong natatanggap kung saan nagtatago itong si General Bantag at Zulueta. Sabi ni Atty. Clavano, mula nang maglabas sila ng 3 milyong pisong reward para sa makapagtuturo ng lugar na pinagtataguan ni dating Bucor Chief General Gerald Bantag at ng kanyang deputy na si Ricardo Zulueta, ay sunod-sunod na ang mga tawag sa kanilang opisina. Pero sa ngayon ay hindi muna nila isa sa publiko ang mga impormasyon habang pinag-aaralan pang mabuti ng DOJ at ng PNP ang mga tip na kanilang natatanggap mula naman sa hindi pinangalan ng mga netizen. Samantala, sinagot naman ni Atty. Trixie Cruz Angeles, dating spokesperson ng Malacanang at sa administrasyon ni PBBM, ang mga tanong ng taong bayan kaugnay sa tinatakbo ng kaso ni General Bantag at Zulueta, matapos nga na mag-utos ang Muntinlupa RTC na ipa-archive ang kaso ni Bantag. Pero dahil hindi sila dumadating, hindi makakausad ang kaso. So, ina-archive yan. Ang archiving doesn't mean dismissed yan. Ibig sabihin yan, pinapreserve natin yung hearing. Parang nilalagay lang sa refrigerator saglit until such a time mas mahuli siya. Kasi kung tumuloy-tuloy yan, it's possible na ma-dismiss kung hindi yan i-archive. Sa kaugnay na balita naman, nagbigay ng reaksyon si Retired General Macanas, ang sulit na taga-suporta ni General Bantag, kung saan at pinaka-safest na lugar na pwedeng pagtaguan ni General Bantag at ni Ricardo Zulueta. Ano ang masasabi mo dito mga ka-BBM? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay ka-BBM News PH, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. nakasubscribe sa ating channel na ka-BBM News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pinag-aaralan nga ng Department of Justice ang mga impormasyon na pumapasok sa kanilang ahensya hinggil sa umunoy posibleng pinagtataguan at kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at sa dati nitong Deputy Officer na si Ricardo Zulueta. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Justice Assistant Secretary at spokesperson Attorney Mico Clavano na simula nang i-anunsyo ng kanilang ahensya ang 3 milyong reward money para sa dalawa ay nagsimula ng magsidatingan ang iba't ibang impormasyon na nagtuturo sa lokasyon ng dalawang pugante. Una nang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na ang pabuyang ito ay makatutulong upang lumiit ang mundo ni Bantag at Zulueta. Lilinaw rin ng kalihim na gusto lamang nilang lumawak pa ang paghahanap sa dalawa kaya sila nagdesisyon na maglabas ng naturang pabuya. Iginit rin ni Remulla na ang naturang pera ay hindi galing sa pondo ng pamahalaan. Ayon naman kay Atty. Mico Clavano, sinusuring mabuti ng Department of Justice ang mga impormasyon mula sa iba't ibang sources dahil kailangan aniya na maggamit sa tama ang ilalaang resources ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police sa paghahanap kay Bantag at Zulueta. Tiniyak naman ni Clavano na hindi titigil ang Department of Justice at lahat ng mga enforcement agencies ng pamahalaan sa pagtugis sa dalawa. Magugunitang naglabas ng warrant of arrest ang Las Piñas at Muntinlupa Regional Trial Court, ngunit nabigo itong maisilbi sa dalawang respondent. Ito rin ang dahilan kung bakit inarchive muna ng Muntinlupa Regional Trial Court ang murder case na inihain laban kay Bantag at Zulueta habang hinihintay ang pag-aresto sa dalawa. Samantalang nagkomento naman ang Department of Justice sa paghahain ng 8 new Bilibid prison inmate
sa nakapwa-akusado ni Gerald Bantag at Ricardo Zulueta sa pagpatay sa umunoy middleman na si Jun Villamor sa loob ng New Bilibid Prison. Ayon kay Clavano, ang ginawang pag-amin ng 8 inmate ay pinal na at nagpapakita lamang na sangkot sila sa pagkamatay ni Villamor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Justice Assistant Secretary at Spokesperson Attorney Miko Clavano. Admission na po yan, no, na inihain sa korte. So kumbaga parang final na po yung mga statements nila. And this shows na meron talaga silang participation dun sa pagpatay ni Percy Lapid at kay Jun Villamor. Ang kaso laban kay DG at saka kay simbatong colonel niya, yung deputy niya, ay hindi makakaumpisa kasi at large sila. At dahil at large sila, hindi pa po sila na-arraign, hindi pa po sila nakakaharap sa hukuman. Ngayon, ang hukuman, may certain number of days yan para makomplete yung trial kasi speedy trial yan. Pero dahil hindi sila dumadating, hindi makakausad ang kaso. So, ina-archive yan. Ang archiving doesn't mean dismissed yan. Ibig sabihin yan, pinapreserve natin yung hearing. Parang nilalagay lang sa refrigerator saglit until such a time mas mahuli siya. Kasi kung sila, yung mga hindi pa nadadala sa hukuman, kasi kung tumuloy-tuloy yan, it's possible na ma-dismiss kung hindi yan i-archive. So, i-archive muna siya para hindi nagsiset ng hearing date parati yung hukuman kasi required mag-hearing continuous eh. So, pag naka-archive, ibig sabihin yan, preserved yung kaso, pag nahuli siya, then magsisimula na uli. Hindi rin po tatakbo ang tinatawag natin prescriptive period kasi minsan, dahil sa sobrang tagal, nadidismiss yung kaso, dito hindi po madidismiss yan dahil sa katagalan niya. Kasi ang daming nagpanik at the idea na ma-archive yung kaso ni former DG Bantag, pero ang sinasabi natin dito is that it's merely archived at pwede pong buhayin uli yan later on. And this is good news for either side, maging kay former DG o dun sa prosecutors. Kasi ang hinahabol natin dito ang katotohanan, di ba? Pwede po bang magrebelde si General Bantag, bali sasapi sa NPA, tapos mag-avail ng general clemency, mawawala po ba yung kaso niya na in-archive? Kung sasali siya sa NPA, he will be committing a crime. Unfortunately, yung crime na yun, bihirang mabibigyan niya ng it's not clemency. It's either ma-amnesty ka o mapapardon ka. Ang pardon is after conviction. So, ang amnesty is to a class of people kahit anong stage ng kaso, kahit wala pang ang kaso eh. So, hindi accurate yung general clemency. Pwedeng amnesty, pero it will depend on the terms of the amnesty. Ngayon, ang problema is, hindi na po rebelde na ang NPA. Kino-consider na po silang terorista, terrorist organization. At ang pagsapi sa kanila ay maaaring i-consider na violation ng ATL. And therefore, malabo yan. Kasi malabong mabigyan ng amnesty ang isang CTG. Pwede po bang mag-mediate si PRRD sa case ni Bantag? Ano pong i-mediate? Kasi ang kaso dito ay murder, so hindi po yan pwedeng isettle, maliban lang for the civil aspect. Pangalawa, usually kasi ang mediation on civil aspects only, not on the criminal aspect, tutuloy pa rin po yun. Maaari lang i-mediate ni former president ay yung pagsuko ni DG. Okay, una, natawa ako. Nakalimutan ko na yung pangalan basta nailagay sa aking puso't isipan yung mga comments nito. Number 1, sabi niya, dapat si DG Bantag magtago sa ready. Magtago siya sa hanging coffin sa Sagada. At doon, hindi na siya talaga mahahanap ni Boying pag sa hanging coffins. Okay. Sa mga hindi pa nakapunta ng Sagada, Mountain Province, I strongly recommend mamasyal kayo doon. It's a tourist spot. Sikat ito. Napakaraming mga turista, foreigners and local pumupunta doon.
kung magtago ka sa unlikely place, yung hindi inaasahan, talagang hindi ka mahanap. Sinong gagalaw sa hanging coffins? Doon matutulog si DJ Bantag. Gagawa siya. Ito, joke lang ito siguro. Talaga patawa lang. Example, talagang specially made na kabaong at doon lang siya matutulog. Something like that. Oh. Ano pang mahahanap ng mga law enforcers? But ang moral lesson dito, kung magtago ka, doon ka sa unlikely place. Okay, so sabi ng taga Mindanao, wag sa Cordillera region. Dapat dito siya sa Mindanao magtago dahil welcome siya dito ng mga Muslim, mga Kristiyano at katutubo. Ganon. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.